Grabe naman to. Alam mo ba na pwede kang makaipon at kumita ng 47,000 dito in 1 year? At bukod pa dun, pwedeng-pwede kang makagawa ng cookies, homemade cookies mo na walang harina at walang oven. Sa recipe natin na to, ipapakita ko sa inyo kung paano makagawa ng cookies na walang harina at walang oven or walang electric oven. So, dalawa yung way ng pagluto na ipapakita ko sa inyo dito. Okay, para meron kayo idea. So, first recipe na ilalagay natin dito ay, ayan, margarine. Next naman ay, ayan, itlog. Oo. So, dito, kung makikita nyo, ayan, kamay ng anak ko. Gusto daw niya ako tulungan. So, ayan na. Okay, tapos, yung liquid na yun ay suka. Instead na asukal, granulated sugar, ang ginamit ko dito, ang nilagay ko ay, ayan, icing sugar, yung ibang tawag dyan ay confectioner sugar, yung iba naman powdered sugar. Bala kayo kung anong tawag dyan. Okay, tapos, ayan, naglagay tayo ng, ayun na yon, baking soda. So, kaya tayo naglalagay ng suka para umalsa yung baking soda. So, bilang alternative natin sa harina, naglagay ako dito ng Graham Crush, mga 1 cup yun. At naglagay din ako dito ng skimmed milk. Sa skimmed milk, optional lang yun. Kung wala kang skimmed milk, pwede mo ka na maglagay. O kaya, kung wala kang skimmed milk dyan, pwede naman kahit anong klaseng brand or kahit anong klaseng powdered na milk. Sige, push mo yan. Tapos, haluin mo lang siya ng bongga. Yung final look niya ng ating dough cookie ay ganyan ang itsura. Halu-haluin mo lang siya. Lagkitin siya. Malambot ang texture. Tapos, ilagay mo natin siya sa rep. Oo, pero bago natin siya ilagay sa rep, pwede ka maglagay dito ng cheese kung gusto mo maglagay ng another flavor. Pero kasi sa recipe natin, dahil walang harina, Graham Crush ang nilagay natin. So, yung pinaka-flavor niya ay Graham na nilagyan lang natin ng cheese. Ulitin ko, yung cheese natin na sandamakmak ay optional lang. Okay, after natin haluin ulit, ilagay mo lang yan sa chiller, sa rep mo. Pero dito sa akin, sa part namin, pinalagay ko sa anak ko dyan sa freezer. Kasi, pag nagmamadali ka, dun mo na ilagay. Pero wag mong intayin na magyelo. O, mabilis kasi lumamig pagka sa freezer. O, mga nilagay ko siya sa freezer mga 2 hours. Ay, hindi, 1 hour lang, ganun. Okay, sa mga gustong sa mga naghahanap kung sa mabibili itong grill pan natin, ayan, flex ko lang sa inyo. Available yan mismo dito sa atin. I-message nyo lang ako dun sa main page, sa Foodie Par o kaya sa Halo Mix. Pwede rin naman sa Eden na page. Bale, pero yung pinaka main page kung saan tayo nag-live selling dun sa Foodie Par. I-message nyo ako kung may available pa niyan. Last 4 na lang ata o 3. Mag-ampun na kayo. Napakaganda niyan. Super kapal, stainless steel na siya, honeycomb and non-stick na yan. Pero syempre, kung gusto mo magpahid ng mantika or margarine or butter, pwede rin naman. Pero ako kasi nagpapahid pa rin ako kahit non-stick na gamit ko eh. Oo. Honeycomb yan, trending yan, oy, grill pan. Kahit anong gusto nyo lutuin dyan, pwede. Oo, mag-ihaw ka dyan, goods na goods, pwede din. Pancake, hot cake, shawarma bread, pita bread, bake na pizza or no bake. Balat ng lumpia wrapper nyo dyan, pwede nyo lutuin. Oo, so pag mainit na, ganyan lang gagawin nyo. Mga kalahating tablespoon lang, bawat scoop. Pwede rin naman, isang buong kutsara. Tansya-tansya lang kasi ginawa ko dito eh. Tapos make sure nyo lang na yung apoy sa ilalim, super hina. Kasi masusunog yan pag minadali nyo. Dahan-dahan lang pagluto nito, huwag nyong bibilisan. Huwag nyong mamadaliin. Pagkalipas ng ilang minuto, ganyan na siya, flat na. Okay. Tagalin nyo yung takip, tapos pwede mo na siyang hanguin. Hindi ko na to biniligtad. Oo. Pero kung gusto nyo baliktarin, pwede naman. Kung gusto nyo, bala kayo, kung gusto nyo baliktarin, kung gusto nyo dagdag oras. Oo. Ganyan lang siya. So, itong recipe na to, itong way ng pagluto naman ito, para to sa mga walang oven. Okay, so, ito namang second way ng pagluto natin, ipapakita ko naman sa inyo, yung pag-bake naman. So, gumamit ako dito ng container, ng tray, tapos lilagyan ko siya ng parchment paper, tapos yung parchment paper, pinahiran ko pa ng mantika. Pero, pwede naman di ka maglagay, di ka magpahid ng mantika, gusto ko lang nga. Tapos, mag-scoop ka lang ulit ng natin, cheesy Graham cookies. Okay. Kung gusto nyong mas solid or mas matigas pa, mas crunchy yung cookies nyo, bawasan nyo yung margarine. Oo, kaya butter. Kasi yung sa akin gusto ko may may pagka pudgy yung texture, yung chewy na may pagkamalambot yung texture. Ganun gusto ko na may pagkamalutong. Ganun to.
Ganito yung recipe ko. Okay? Nasa sa inyo na lang kung gusto nyong gayain. Basta sabi ko sa inyo kung gusto nyong mas crunchy, bawasan nyo yung margarine. So, ganyan lang siya. Ganyan lang, i-oven mo lang, ganun lang kadali. So, habang sinasala ko siya sa oven, habang inintay ko habang maluto, yung anak kong panganay, ayan. Tinikman niya na, hindi siya makaintay. Bali, request kasi niya yan. Last week pa, ngayon ko lang nagawa. So, ayun. Ginawa na natin. Okay, bali iba-iba yung pinaglagyan kong molder kasi kinulang ako ng lalagyan at kailangan matapos na eh. Nasa ano yan, nasa 180 to 200 200 degree Celsius. Tapos kayo na bahala sa oras. Oo, bantayan nyo na lang. Pag na-flat naman niya, madali na maluto eh. Kung saan napaplat yan, hindi mo kailangang i-flat. Hindi mo kailangang pitpitin. So, ito yung itsura kapag niluto mo siya sa oven. Pakita ko rin sa inyo para mas mas ma-appreciate nyo. So, ito naman ang itsura kapag niluto nyo siya sa grill pan or sa frying pan or sa kawali. Kung anong meron ka dyan. Okay, ang kinaibahan nila, mas may tendency na masunog yung ilalim kapag sa kawali nyo niluto. Kaya kailangan, mahina lang apoy. Pero itong niluto natin sa grill pan natin na honeycomb, di naman siya nalusunog. May pagka-dark lang yung ilalim, pero hindi yan sunog. Tapos, mas chewy yung pagka niluto sa kawali. Oo. So, para sa listahan ng recipe at costing, ito na yung taste test natin. After ng taste test, nang lang takan time natin, kasunod na niyan yung listahan ng recipe at costing. Okay, medyo mahaba yung video. Kayo na lang bahala kung gusto nyo na i-forward. Nakalagay doon, pwede nyo siyang ibenta ng 5 pieces for only 45 pesos. So, sa mga aangal dyan, ba't ang mahal? Ang mahal na ng mga bilihin. Uy, kahit anong compute ko, ang hirap i-compute ng pababain. Oo, ayun, humabol pa sa siya. Uy, sarap na sarap sila dito. Oo. Ano, mga bata dito, sigurado pag nagluto kayo sa bahay nyo, kahit hindi nyo ipantinda, ay, kahit pang merienda, ubos yan sa mga bata, for sure. Lalo sa mga, basta pagka mahilig sa matamis, ayan. Okay? Sige na, goodbye, good luck. Love you, and costing. Recipe, kompleto na yan. Compute mo na lang. Oo, gamit ka calcu. Pag tinignan mo kasi, pag isang tinginan lang, nakaka-curious eh, ba't ganyan kinalabasan eh, pero, kayo na bahala. Okay, gamit ang calcu. Love you.